Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga upload. What? Her face pale as white sa pagkakatitig sa binatang tila baliwala lang ang sinabi. You heard me, Nicole? Matigas itong sabi. How am I supposed to do that? Nagkandabulol siya sa implikasyon na sinabi ng binata. Para pag ginagawa ang bata? Ang nakangising sabi nito. Humagod ang tingin nito sa kabuuan niya at nananayaw ang mga balahibo niya sa klase ng pagtitig nito. I will not make love with you. Naieskandalong sabi niya. Nagiinit ang pisin niya sa ibig ipakahulugan ng binata. Sa pagkabigla niya, tumawa lang ito na nakakaloko. Nicole, that's very romantic of you. Who says I will make love to you? Kailangan lang natin magsiping na ilang beses hanggang sa magdalang tao ka. No feelings attached. He said casually samantalang siya, halos mayanig ang buong pagkatao niya sa sinasabi nito. He needs an heir at kailangang magsiping sila? Oh no, no way. Isipin pa lang niya nagtatayuan na mga balahibo niya. There is no way na mapapapayag mo ko sa kondisyon mong yan, Ram. Are you out of your mind? Kaya nga ako humingi ng annulment dahil gusto ko magpakasal sa lalaking mahal ko. Tapos gusto mong bigyan kita ng anak? And there is no way na makikipagbalikan ako sa'yo. Sinikap niyang tapangan ng boses. Nicole, hindi ka yata nakikinig sa sinabi ko. I said, no feelings attached. Kaya na makikipagbalikan ang sinasabi mo dyan. And FYI, wala akong kaplano-planong makipagbalikan sa'yo. Umikot pa to sa kanya habang nakakainsultong nakatingin sa kanya. And then stop in front of her, nakadukwang sa kanya. His handsome face mockingly staring at her. Bagya siyang umatras. Bakit bang hilig nitong dumukwang? Di tuloy siya makapag-isip ng maayos. And why is he staring? At bakit may bahid ng kirot sa puso niya ang sinabi nitong wala tong kaplano-planong balikan siya? Ilang sandali siyang tulalang nakatitig lang sa binata. Kapag kuwan ay napakurap as realization dawned on her at sa kung anong ibig nitong sabihin lalong nanlaki ang mata niya. You can't be serious, Ram. That's preposterous. Di makapaniwalang sigaw niya rito. Napasinghap siya ng malakas nang mabilis tong nakalapit at bigla siyang hapitin sa bewang. Napilitan siyang tingalain nito at nagbabagang mga mata nito ang sumalubong sa kanya. She tried to struggle pero napakalakas nito. Hindi man lang to natinag. Ano bang masama kung bigyan mo ako ng anak, Nicole? Mag-asawa pa rin tayo at sa akin ang lahat ng karapatan. I am not getting any younger and my father will soon transfer all of his inheritance. At bilang panganay sa aming tatlong magkakapatid, sa akin mapupunta ang San Sebastian Empire. And his condition? I must have an heir before the time comes. And you are still my legal wife, kaya hindi ka pwedeng tumanggi. Sa bahay ko ikaw titira hanggang sa panahong magdalang tao ka at ipanganak ang magiging anak ko. At wala kang karapatang sa bata. Mabalasik nitong sabi. Pagkatapos pasali siyang binitawan na muntik pa niyang katumba kung di lang siya kagad nakahanap ng balanse. She shivered at the intensity of his anger. Nangihilakbot sa mga sinabi nito. Tears started pulling at her eyes. Anong kalalabasan niya? Baby maker? Baby maker ng sarili niyang asawa? Alam niya wala tong pagmamahal sa kanya, pero ni katiting na respeto sa kanya bilang tao wala din ba? At anong sinasabi nitong wala siyang karapatan sa magiging anak niya? At ano siya, pusa na pagkatapos manganak, pwedeng iwan ang anak nang parang wala lang? You bastard! Anong akala mo sa akin? Palahian? For 5 years, wala ka naging pakialam sa akin, kaya hindi mo ako pwedeng hinga ng kahit ano, and that damn annulment can rot to hell. For all I care, you beast! I hate you! Sinugod niya to at pinagbabayo sa dibdib habang umiiyak. He grabbed her hands na nananalasa sa manipunong dibdib nito at mahigpit na hinawakan ng palapulsuhan niya. So you hate me now at ayaw mo na pala ng annulment? That's fine with me. Pero wag kang magugulat kung sa ibang babae ako babaling para magkaroon ng tagapagmana. He said cruelly. Bigla siyang natigilan, nalito sa sinabi nito. Ibang babae? Sa ibang babae to magkakaroon ng anak? Bakit ba naiisip lang ngayon na parang hinihiwa na ang dibdib niya sa sakit? At kung mangyari ngayon, paano siya? Di na nga niya makukuha ang annulment tas magkakaanak pa to sa iba.
Kung papayag naman siya, makakukuha niya ang annulment at mapapakasalan na niya si Randy at magiging masaya na siya at mabibigyan niya ng anak ang binata. Masasolve ang problema nito at magiging masaya din to. Oh God, anong gagawin niya? Pero parang di niya kayang gawin ang kondisyon nito. That got your attention, ha? Nanunuyang sabi nito. Damn you bastard. The answer is still no. At pilit niyang hinihila ang mga kamay niyang mahigpit nitong hawak. Nananakit na kasi ang palapusuhan niya sa higpit ng pagkakahawak nito. Muli siyang natakot nang mapatingin sa mata ng binata. Nagliliyab ang mga yon. His face became dark. Oh yeah, we'll see. I'm giving you a week from now to change your mind. You know where to find me. At kung sa loob ng 1 linggo wala ko narinig sa'yo, I will take that as your answer. And that means no annulment for you. But I'm warning you. Kung di ka dumating, hindi ka pwedeng magpakasal sa lalaki yon dahil ide-demanda kita. Oras na gawin mo yon. Pagkatapos, padaskol nitong binitawan ng mga kamay niya at walang lingaw na lumabas ng opisina niya. Tila siya sinalanta ng bagyo pagkalabas ng binata. Everything was destroyed. She was destroyed. Well, she was already destroyed 5 years ago. Pero nang sa akala niya, muli niyang nabuo ang sarili tulad ng isang bagyo, sa pagdating ni Ram, sa isang iglap nasira yung muli. Nangihinang napaupo siya sa swivel chair at paimpit na napaiyak. What do you think, hon? Malambing na sabi ni Randy nang iabot ng sales clerk ang kumikinang na pares ng gold band ring na isa sa pinagpipilian nilang maging wedding ring. Next year pa naman ang pinagplanuhan nilang petsa ng kasal pero excited si Randy at tumingin-tingin na raw sila na magiging wedding ring nila. It's beautiful. Pinilit niyang pasiglahin ng tinig pero tila napansin naman ang kasintahan ng katamlayan niya. Are you alright, hon? He said worried. Randy, can we go back some other time? I'm not just feeling well. Ilang araw na kasi niyang pinoproblema kung paano sasabihin sa kasintahan ng lahat. Well, hindi lahat. Hindi niya pwedeng sabihin ang lahat. Hanggang doon lamang sa pagiging kasal niya kay Ram ang pwede niyang sabihin dito at ang hinihingi niyang annulment. Hindi niya pwedeng sabihin dito ang hinihinging kondisyon ni Ram bago ibigay ang kalayaan niya. Pero sa makalawa na ang taning na ibinigay ng binata at hanggang sa mga sandaling ito wala pa rin siyang napagdidesisyonan. Pero kailangan niyang sabihin kay Randy ang pagiging kasal niya kay Ram dahil sa mala at madali malalaman din ito yon. Malamang sa opisina marami nang nakakaalam. Minsan nga nakikita niya ang ilang empleyado tumitingin sa kanya. Ang iba pa sikretong nagbubulungan na kapag natataong nakikita niya biglang hihinto. Kung di lang siguro siya presidente ng kumpanya, malamang hantarang pagtsismisa ng mga yon ang narinig noong isang araw tungkol sa pagkakaroon niya ng asawa. Nang nasa loob na sila ng kotse ng binata, hinawakan niya ang kamay nito. Nagtanong ang mga mata nitong tumingin sa kanya, ngumiti siya. Can we go of the Bay Area? Parang gusto ko magpahangin. Then, Bay Area it is. He smiled and winked at her. Pagkababa ng kotse, lumakad siya sa tabing dagat. Nakaramdam siya ng ginhawa nang makalanghap ng sariwang hangin. Medyo malakas ang hangin sa tabing dagat, nililipad noon ang mahabang buhok niya. Tumingala siya, maraming mga bituin sa langit. Nakadama siya ng pag-asa. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, may mga bituin pa rin na nagbibigay ng liwanag. Dahil doon, lumakas ang loob niya. Ang ganda rito, hon. Si Randy na yumakap mula sa likod niya. Sinandig niya ang likod sa matipunong dibdib ng kasintahan. For a while, nakadama siya ng kapanatagan kapag kuwan ay humarap siya dito. Nagpapaunawa ang mga matang tumingin dito. Tinaas naman ito ang baba niya. What is it, Nicole? I know something's bothering you this past few days. His eyes searched her face as if looking for answers there. Alam mong mahal kita, Randy. At kung matanggap mo man o hindi ay ipagtatapat ko sa'yo, buong puso kong tatanggapin. Her voice full of uncertainty. She took a deep breath. Hinawakan ng kamay niya at masuyong pinisil. Go on, hon. I'm ready to listen. Pang ni-encourage nito. I've been married 5 years ago but it didn't work out. After 6 months, naghiwalay kami. Well, siyang umalis at iniwan ako. Ni isang salita o pangungumusta, wala akong narinig mula sa kanya. Noong 3 taon, nagpa siya ako makipaghiwalay na sa kanya, legally. I've sent him the annulment petition several times, pero hindi nito sinasagot. Ngayon, bumalik siya kaya muli ko yung hinihingi sa kanya. At yun nga ang pinagdadaanan ko.
Hindi tayo po pwedeng makasal hanggat kasal pa ako sa kanya at hindi ganun kadali ang annulment process. It might take years. Patawarin mo ko, Randy, kung inilihim ko to sa'yo all this time. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo. At nauunawaan ko kung pagkatapos ito uurong ka sa engagement natin. Yumuko siya at bahagyang lumayo dito. Pero sa pagkabigla niya, kinabig niya ito at niyakap. Mahal kita, Nicole, at yun ang mahalaga. At tanggap ko anuman ang nakaraan mo. Kung di mo man nasabi agad, alam kong may dahilan ka at nirerespeto ko yun. Kaya kahit ilang taon pa tumagal ang annulment mo, maghihintay ako. Buong pagmamahal nitong sabi. Napaikbi siya. She could never find a man like Randy. She doesn't deserve him. Dahil hindi niya sinabi ang lahat. Pero hindi niya yon kayang sabihin sa kasintahan at hindi pa rin niya yon napagdedesisyonan kaya hindi pa niya alam ang gagawin. Pero sa makalawa na yon, sa naisip lalo siyang napaiyak. She felt so helpless. Shh, tahan na. Hindi ko kayang makita kang umiiyak. Tiningnan siya nito at pinunasan ang mga luha niya. Oh, I love you, Randy. Sumubsob siya sa dibdib nito. Napangiti ang binata. And I love you more, my Nicole. Nang mapanatag na ang damdamin niya, tinanong siya ni Randy. Magkahawak kamay silang nakaupo sa mga benches malapit sa dagat. Nicole, I don't want to probe. Kung ayaw mong sagutin, mauunawaan ko. Sinong napangasawa mo? Do I know him? Nananan siyang tanong nito. You deserve to know Randy. His name is Ram San Sebastian. He is a businessman. Nilingon niya ito at nakita niya. Nagulat ito sa sinabi niya. Ram San Sebastian? Ang tinutukoy mo ba is the Ram San Sebastian from the billionaire clan? Tumango siya. Pagkawan ay ngumiti. Kinabig siya nito at isinandal sa dibdib nito. Hindi ako natatakot kahit big time ang babanggain natin. Aba, Batanggenyo yata to at di ko siya uurungan. At kung di siya makikooperate sa hinihingi mong annulment, makakatikim siya sa akin. Muli siyang napahigbi. Huwag ka na sabing umiyak. Ako nang bahala sa Ram na yun. Huwag niyang sabing sobrang yaman siya dahil mayaman din ako. Di nga lang kasing yaman niya pero mayaman ako sa pagmamahal mo. Sabihin mo lang sa akin kapag pinahirapan ka niya at babasagin kong mukha niya. Lalo siya nitong niyakap. Her heart constricted. Here is the one man na handa siyang ipaglaban, kaya handa na rin tong ipaglaban. Sisiguraduhin niyang makukuha niya ang annulment na yon. May iba pa naman sigurong paraan. With that thought, napanatag siya. Ngayon ang huling araw na ibinigay ng taning ni Ram sa kanya. Pero narito siya sa isang sikat na bar club sa Makati. Birthday celebration ng best friend niyang si Terry. Naandoon din ang ilan pa nilang mga dating kaklase at kaibigan. At the last minute, hindi niya pinuntahan si Ram. Mahal niya si Randy at di niya kayang gawin ang hinihinging kondisyon ni Ram. May iba pang paraan, alam niya, kaya tiwala siyang makakahanap din siya ng solusyon tungkol sa annulment niya. Kasalukuyan silang nagkakasiyahan na magkakaibigan nang makita niyang pumasok sa bar isang pamilyar na bulto. With his over 6 feet height and gorgeous handsome face, hindi pwedeng hindi mo to bibigyan ng second look. Nakamaong jacket, underneath is a white plain shirt na humahakab sa matipunong dibdib. Ang maong labis na kupas and again, in his signature rubber shoes. He is ruggedly handsome. Ang puso ay tila tinatambol. Napakunot noo siya nang makita ang kasama nitong babae. Akbay nito ang babae at ang mga kamay naman ng babae, possessive na nakapaikot sa bewang ng binata. Napahugot siya ng matalim na paghinga at nilayo ang tingin sa dalawa. Magagawa ni Ram ang gusto nito, ang makipag-date o makipaglandian sa kung sinong babae. Di nga ba't siya naman may boyfriend na din? At di nga ba't hindi niya to pinuntahan ngayong araw na itinakda nitong taning na kondisyon para sa annulment? Kaya bakit kahit sinisikap niyang ituon ng pansin sa kwentuhan at tawanan nilang magbabarkada ngayong araw ay tinakda nitong taning na kondisyon? Hindi niya mapigilang lingunin ang dalawa at nag-iinit ang temperatura niya dahil walang hanging makakadaan sa pagitan ng dalawa habang nagsasayaw sa gitna ng dance floor. At nang umupo naman sa table ng mga ito, hindi nahihiyang naghalikan. Tila umalingaw sa kanya ang sinabi ni Ram noong isang araw. Pero wag kang magugulat kung sa ibang babae ako babaling para magkaroon ng tagapagmana. Napahumindig siya.
Ito na ba ang babaeng sinasabi nito na pagbabalingan niya kapag hindi siya pumayag sa hinihingi nito sa kanya? Ito rin ang babaeng kasama nito noon sa restaurant. Mukhang seryoso ang binata sa babae dahil laging ito ang kasama nito tuwing makikita niya. And the way Ram looked and held at the woman lovingly and possessively, mukhang ito na nga ang babaeng pipiliin kapag di niya naibigay ang hinihingi nitong anak. Noon, hindi niya gaanong napagtuunang pansin ang itsura ng babae. Alam niya maganda yon at sexy, kaya naman ngayon pinagmasdan niya itong mabuti. At napasinghap siya na malakas na mapagmasdang mabuti ang mukha ng babae. Laureen Monteza, ang babaeng nakita niyang kahalikan noon ng asawa niya 5 years ago. How dare her? How dare him? How dare them? Naglapat ang mga bagang niya at hindi nag-iisip na tumayo at nilapitan ang dalawa. Nicole? Takang tanong ni Terry na makita siyang biglang tumayo. Sinundan siya ng tingin ng mga kabarkada niya. Napatingala naman si Ram na makalapit siya. Naniningkit ang mga matang tinunghayan niya ang mga ito. Oh, Nicole, fancy seeing you here. So, I see you've made your decision. Di mo ako pinuntahan so you know what that means. Ngilitian siya nito na nakakaloko at pagkatapos tumayo na ito at inakay ang kasamang babae. Sumunod ng babae at tila sawa, pumulupot sa bewang ng binata ang mga kamay. Let's go, babe. And better start making that baby air. Nangaakit itong sabi sa babae at ang babae naman malanding tumawa at tumalikod na ang dalawa. Tila naman nagpanting sa kanya lahat sa narinig na yon na sinabi ni Ram. At ito na nga palang babaeng itong napili nitong anakan. Ang malanding babae ito na lumandi sa asawa niya noon. Wait! Napalakas yata ang boses niya dahil napatingin ng ilan sa mga katabing lamesa. Humarap naman si Ram. May sasabihin ka ba, Nicole? Tila naiinip itong sabi. Napakurap siya. Ilang segundong di makapagsalita. Nang di pa rin siya nagsasalita, tumalikod na ang binata. Pumapayag na ako sa kondisyon mo, Ram. Bulalas niya dito. Napahinto ang binata at sa malalaking hakbang, agad siyang nilapitan. Tila gusto niyang pagsisihan ng sinabi na makita ang galit sa gwapong mukha ng binata. Sa isang iglap, nakalapit to sa kanya at tinaklit siya sa bewang. Namalayan na lang niya nasa labas na pala sila ng bar, saka siya nito pasalyang binitawan. Ganun mo, kamahalang lalaking yon, na at the last minute nagdesisyon kang pumayag sa kondisyon ko? Anger written all over his handsome face. She was suddenly confused. Bakit ba to nagagalit ngayong kasasabi lang niya na pumapayag siya sa kondisyon nito? Hindi ba't dapat matawa ito? At siya ano nga bang nagtulak sa kanya na walang kaabog-abog yung nasabi yon na pumapayag na siya? Until kanina buo ang desisyon niya, kaya nga hindi niya pinuntahan ang binata kahit alam niya ngayong araw ang taning na binigay nito. Of course, dahil sa kasintahan niya kaya pumayag siya, di dahil sa nakita niyang kasama ng binata ang Laureen Monteza na yon at ito pala ang balak na anakan. Oo, ganun ko siya kamahal at gagawin kong lahat, kahit pang sumiping sa'yo para lang palayain mo ko. Sigaw niya dito. Naggagalawan ang panga nito sa galit. Kasabay noon hinila siya nito at padarag na ipinasok sa passenger seat ng kotse nito. Madali nito yung nailak at pagkatapos umikot sa driver's seat, paarangkadang pinaandar ang sasakyan. Natatarantang kinabit niya ang seatbelt, nahintakutan siya. He was driving mad. Sa bilis ng pagmamaneho nito baka mabangga sila. She has never seen him this angry. Will you slow down? Hiyaw niya dito. Shut up! Mabagsik nitong sabi. Tameme siyang napasiksik sa tabi ng pintuan ng kotse sa takot. Mas natatakot pa yata siya sa anyo ng binata kaysa sa posibilidad na baka mabangga sila. He was raging in fury. Ganyan nga, Nicole, matakot ka. He smirked. Pilit niyang kinalma ang sarili. Nang mapuna niya kung saan sila pupunta, napamaang siya. San Sebastian Tower. Ito ang corporate office ng binata at ng angka ng San Sebastian. Naroon lahat ng opisina na iba't ibang businesses ng pamilya. The building has 47 floors at may penthouse doon ng binata. Why did you take me here? Malamig niyang tanong. Inihinto ang kotse sa private parking space at hindi sinasagot ang tanong niya na bumaba ng kotse. Sumunod siyang bumaba. Nilapitan to pero hindi pa rin sumasagot. Nang lumakad to sa elevator, pumasok to nang bumukas iyon. Pumasok din siya. Sa kabilang dulo siya pumesto. Face to face sila ng binata.
Humalukip-kip siya at matamantong pinagmasdan. His face still dark and his eyes cold. Lagpas-dagpasan ng tingin kahit kaharap siya nito, at base sa paggalawan ng muscles sa panga nito, alam niyang galit pa rin ito. Pero bakit dito nagsasalita at di siya pinapansin, na hindi siya nito tinitingnan sa mata? Ram, tinatanong kita kung bakit tayo pumunta dito. Look, kung balak mong i-discuss ang tungkol sa magiging arrangement condition mo bukas na lang, it's late, I have to go. She feels tired and there's nothing she wanted to do right now but to hit the pillow. Every confrontation with him weakens her entire being.